This is Rupert. So finally, makakagawa na ako ng second vlog ko, vlog number 2. Yeah. My second vlog, I've decided na pupunta naman ako this time sa Binondo bilang Chinese New Year. So sa lahat ng mga friends ko, ng mga Chinese, Happy Chinese New Year! Kong Hei Fat Choi! So, for today's vlog, pupunta tayo sa top 5 places na dapat yung puntahan pag nasa Binondo. So, makakasama ko for today's vlog is Papa. Thank you, Pa! So, nag-hi siya. So, yun. Tara, tignan natin. For the first stop ng ating Binondo adventure ay ang famous Binondo Church. Bago pa pumunta yung mga Kastila sa Pilipinas, may mga naninirahan ng mga insect sa Maynila dahil na rin sa laganap na pagpapalitan ng mga produkto noon. Nagpasya ang mga Katolikong misyonero na i-convert ang mga ito into Christians. Pagpasok ko sa loob ng Binondo Church, naramdaman ko talaga na napalapit ako sa Panginoon. Kaya isa ito sa recommended kong puntahan dito sa Binondo, hindi lang dahil sikat ito, kundi dahil sa kasaysayan din na taglay nito. Wish ka sa loob mo lang ha. Once na-bless ko, bawal na siya ipahirap. Hi, so nandito tayo sa Binondo and this time naman pupunta tayo sa Eng Biten, which offers traditional Chinese delicacies like tikoy and hopia. Eng Biten started as a simple stall in the heart of Ongpin, Manila. Meron silang 3 branches within Binondo and it is very popular to the consumers dahil sa mga masasarap na produkto nito. Kaya't laging binabalik-balikan ito. So habang papunta ako sa next stop ko, I was interviewed regarding Chinese New Year, kung nandun ba ako para bumili ng mga Chinese traditional delicacies, kung nandun ba ako para bumili ng mga pampaswerte for 2017. So yun, masaya siya and feeling famous. Kaya sabi ko sa kanila, hindi pwedeng videohan lang nila ako, kaya vinidyohan ko rin sila. So yung next stop naman natin is Dongbei Dumplings and then itatry natin yung famous Kuchay Dumplings nila. Dongbei Dumplings, authentic, affordable, and freshly made. Yan ang mga description ng mga tao na bumibili dito. Matatagpuan sa Yuchenko Street. Bestseller sa kanila ay ang Kuchay Dumplings na mabibili sa halagang 150 pesos per order. Stop is Cafe Aquatica. Yan. Cafe Aquatica. Even though it is new in Binondo, pero pinupuntahan na ito. Dahil sa fresh concept nito na pinagsamang sweet cafe and integrated aquarium store. Sobrang panalo ng Oreo milkshake nila at isa talaga to sa recommended ko sa inyo na puntahan pag nasa Binondo kayo. Hello po, ate, kuya. Anong name niyo po? Ano po? So, Happy Chinese New Year po. So, ano pong masasabi niyo yung alam niyo about Chinese New Year? Maraming pumunta dito para mabili ng cake. Tapos, yung dragon, tapos Sa isa sa mga dapat pupuntahan pag nasa Binondo kayo. So, Lucky Chinatown Mall. Lucky Chinatown, located in the center of Binondo, which offers shopping, dining, and entertainment. The Chinatown Walk, which relieves Binondo's past and the old Chinatown. Kaya napakamabenta nito sa mga pumupuntang turista dito. Hi guys! Finally, tapos na yung second vlog ko. Hope na nag-enjoy kayo sa video ko. So, ang top 5 places na pinuntahan natin na recommended ko sa inyo pag nag-visit kayo ng Binondo ay yung Binondo Church,
Engbitin, Dongbei Dumplings, Cafe Aquatica, and yung Lucky Chinatown Mall, yun yung last stop natin. So, kung nagustuhan niyo yung video guys, pwede nyo i-like, share, and then mag-subscribe na rin kayo sa channel ko for more videos. Thank you guys! Bye!